Ikaw ba ay may housing loan? Ano kaya magandang gawin? Bayaran ng buo o bayaran ng pakonti-konti? Kung gusto nyo malaman, you are in for a treat. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Sa araw na ito, pag-uusapan po natin to pay or not to pay your housing loan. Kailangan ba natin i-settle or itutuloy lang natin ang monthly amortization? Kung kayo po ay naguguluhan, talagang step-by-step guide, gaganahan po kayo dito sa session natin na ito. So, para sa mga taong may mga mortgage at nagpaplano pa na bumili ng bahay, ito po dapat natin gawin. Step 1. Gather the information. Ano po yung mga information na kailangan po natin? Yung information ng iyong monthly na binabayaran mo. Siyempre, i-research po natin yung mga pros and cons ng bawat isa. O sige, isa-isahin muna natin. Number 1, yung pagbabayad po ng buo. Okay? Ano po yung pros? Ang pros po, number 1, wala ka ng utang. That's number 1. Number 2, malaki rin masasave mo sa interest mo. Like for example, kung kayo ay nagbabayad ka ng housing loan ng mga 20,000 a month, sample lang. Alam nyo ba, more or less, ang napupunta talaga dyan sa mga interest na sa mga 12,000 pesos, 40% lang or 50% ang napupunta sa principal. So ngayon, masasave nyo na po yung potential interest, no, na ika nga binabayaran nyo. Number 3, syempre may peace of mind ka. Peace of mind na wala ka ng utang, wala ka ng obligasyon at iyo na yung bahay. However, may cons po naman kung magbabayad agad tayo ng bahay ngayon na in full. Kasi, syempre, malaking mawawala sa natabi mong pera or sa ipon funds mo. And then, syempre, ang mangyayari po niyan, imbis na maipalago nyo pa yung pera, kung pwede nyo mang mapalago sa pera sa negosyo, hindi nyo na magagamit ang pera. Bakit? Naipit na po kasi sa pagbabayad po ng bahay. Ano naman po ang second alternative? Ang second alternative po naman, tuloy-tuloy pa rin natin ang pagbabayad ng ating tinatawag na monthly amortization. Ano man po ang pros yan? Number 1, hindi kayo maglalabas po ng malaking amount. So, meron kayong pondo na extra. Number 2, meron kayong tinatawag na fund flexibility just in case magkaroon po ng panibagong opportunity, investment opportunities, business opportunities. Pwede natin po magamit ang pera para ito po ay tumubo pa ng mas malaki. And then, ano naman ang cons pag ikaw ay nagbabayad ng monthly amortization? Siyempre, number 1, walang kasiguraduhan na iyo pa yung bahay. Number 2, siyempre, may interest ka, diba, na binabayaran over time. At pangatlo, syempre, may monthly amortization, medyo nakaka-stress din. Malaki rin babayaran mo. So, right now, ano pong gagawin natin? I-evaluate po natin. After nakuha mo na lahat ng information, no? Ano po ang kailangan natin gawin para mabayaran po natin ng buo itong bahay po natin? Number 1, para mabayaran mo ng cash yan, kailangan liquid ka. High insufficient funds. Ang ibig sabihin po niyan, kailangan meron kayong sobrang-sobrang pera. And number 2, tatanungin mo, align ba yan sa goals mo at saka sa values mo? Ano ba matimbang sa'yo? Peace of mind o maliit ang babayarin? O, di ba? Titimbangin mo yan kung ano yung mas okay sa'yo. And then next, check mo rin ang potential risk. Ang ibig sabihin potential risk, pag tinodo mo na kasi lahat, di ba, wala ka ng masyadong pondo, anong possibility na mangyayari po sa inyo? Di ba? Just in case na magkaroon ng emergency o baka mapilitan ka na naman na wala kang emergency fund na itodo mo. So, ano nangyari nung nagka-emergency ka? Mapipilitan ka naman ulit ibenta ang bahay. Di ba? Para magkaroon ka ng pera. Lalo na kung may pinapatakbo ka negosyo. So, ang kagandahan po nito, syempre naman, financially free ka na. In other words, napakaganda po niyan pag yan po ang nangyari po sa inyo.